Hindi ko kapatid yan! Oh, dinisown. Dinisown mga kababayan ni President Bongbong Marcos si Senator Amy. Anya, she is not my sister. Ewan lang natin mga kababayan kung ano ang ibig sabihin niya. Na kung pinapalabas ba nito si Bongbong Marcos mga kababayan na hindi niya biological sister si Amy Marcos? Hindi niya kinumpleto eh. Kung gayon mga kababayan, para na rin niya sinabing haliparot ang kanyang ina na si Imelda. Dahil matagal na yung isyong ganyan mga kababayan ha, na hindi daw anak si Amy ni Marcos Sr. Dahil ang kanilang issue mga kababayan, anak daw ito ni Imelda sa ibang lalaki. Kaya nga ba mga kababayan nasabi ni Bongbong Marcos, the Junior, na hindi niya kapatid si Amy? O baka naman mga kababayan, ang ibig niyang sabihin ay parang ibang tao na si Amy. Hindi na kagaya ng dati. Pero hindi niya kinumpleto mga kababayan eh. Pero kung ating matatandaan, ganyan din ang tunada nitong si Sandro Marcos mga kababayan na tila pinapalabas niya na hindi daw totoong Marcos itong si Amy Marcos. Diyos ko Lord, panoorin niyo po ha. How do you respond to the drug use accusations made by no less than your sister, Senator Amy Marcos, against you and the First Family? Pakinggan niyo mga kababayan ha, ang tinanong sa kanya is the drug use accusation. So mainly, ang point dito mga kababayan, regardless kung sinong nagsabi, is ang punto dito, yung issue ng paggamit niya mga kababayan, pagbatak niya ng illegal na pulburon. Sir, were you hurt by her accusations and how do you explain these claims to the public? How do you explain this? It's an asset nag-iisip pa mga kababayan. for me to talk about Wow! family matters. Wow, family matters! Diyos ko Lord, kailan pa naging family matters ito? Ang tinatanong sa'yo is yung issue ng pagdodroga mo. Hindi yan family matters. This is a national matter mga kababayan dahil ikaw ang presidente. Anong pinagsasabi mong family matters? Family matters yan kung hindi ka presidente. Diyos ko Lord. Nilihis mga kababayan, no? Kagaya rin ng mga sagot ni Claire Castro mga kababayan na ililihis mo ang iyong sagot mga kababayan para malayo doon sa issue. Generally, in public. Hindi na dapat pag-usapan sa publiko. Ang yung pagiging addict mo, sabi ni Amy? Bakit hindi? Ikaw ang aming presidente. I do not like to, we do not like to Nag-iisip pa mga kababayan, ha? Isip-isip show mo. our dirty linen in public. Oh, dirty linen. So, ina-acknowledge mo nga na mayroon talagang dirty linen. Bakit inayaw mo sagutin? Ang hinihintay lang naman natin mga kababayan kung sasabihin niya na hindi ako addict. Yan, tapos ang usapan mga kababayan. Ni minsan isipin niyo ito, ni minsan hindi sinabi ni Marcos mga kababayan na hindi siya addict. Hindi niya dininay na I'm not a drug addict. Wala. Eto mga kababayan, sa halip na sabihin outright sa halip na sagutin outright mga kababayan na no, that is not true. Hindi ako addict. Eto mga kababayan, ayaw namin pag-usapan family matters yan. Ayaw namin i-show ang aming mga dirty linen sa publiko. Diyos ko Lord, parang inaamin lang din niya mga kababayan na mayroon siyang tinatagong mga dumi. I'll just say this much. Sige. For a while now, we've been very worried about my sister. Baliktad na tuloy ang nangyayari. Bakit? Di ba si Amy nga nag-worry sa'yo? Dahil nasobrahan na daw ang pangbabatak ninyo? Ngayon, worried din siya kay Amy mga kababayan. Bakit? Worried ka kay Amy dahil kakanta na? When I say we, I'm talking about friends and family. Wow, ang dami pa. Sino-sino yung mga friends and family? Baka bumabatak din yan. Ang sabi ni Amy mga kababayan, yung mga kamag-anak, inaalok din na bumabatak. Lord, pati na nga yung anak ni Amy dinamay mga kababayan sa Batakan. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is the lady that you see talking on TV, yung mga kababayan sa INC, yung tinutukoy niya. Talking on TV is not my sister. It's not my sister! It's not your sister? Bakit? Who is your sister? Anong ibig mong sabihin yan? Kinukumpirma mo ba yung chismis laban kay Amy na hindi siya anak ni Marcos Sr.? Na anak siya
ni Imelda sa ibang lalaki? Yan ba yung sinasabi mo? Para mo na rin siniraan ang yung nanay niyan. Sige na lang ito, Marcos. Ito na lang, deal. Mag-deal kayo ni Amy. Magpa-DNA test si Amy tapos ikaw magpa-hair follicle test. Sige, patunayan natin kung sino talaga ang, mga kababayan. Hindi. Kung sino ang positive. Kung hindi anak si Amy, mga kababayan, ni Marcos Sr. Wala kaming paki. Pero yung sa'yo, yung hair follicle drug test mo, yan ang national issue, mga kababayan. So ngayon, i-deny mo na hindi totoo yung sinasabi ni Amy. I-deny mo. And that view is shared by our cousins, our friends. No, na hindi na daw yan, mga kababayan, si Amy yung nagsasalita dyan. She's not my sister. Hindi siya yan. Hindi siya yan. Sino pala siya? Sino siya? Hindi mo nakilalangag? Ano ka, nagka-amnesia? O baka iba-iba na yung nakikita mo nga? So, that's why we worry. So, we are very worried about her. Mas worry si Amy sa'yo dahil patindi na yung nagiging bisyo mo. I hope she feels better soon. Oh, ikaw nga daw ang may problema eh. Sir, quick follow-up lang po. Nagkausap na po ba kayo, sir? Oh. Or do you intend to talk to your sister? We don't really... Ito. Teka muna, mga kababayan, ha. May sagot si Amy niyan, mga kababayan. May sagot si Amy sa kanyang Facebook. Ito, pakita natin ng mabilisan lang, ha. Ito, mga kababayan, galing sa Facebook page ni Amy Marcos. Ngayon lang. 58 minutes ago, mga kababayan. Anya, Bongbong! Ako to! Kung ano-ano na naman ang nakikita mo, Ading. Kung ano-ano na naman daw ang nakikita ni Adik, mga kababayan. Adik ba? O Ading pala. O ano-ano nang nakikita ni Ading. Dati, mga kababayan, nakakausap niya ang kanyang tatay na patay. Ngayon, mga kababayan, hindi na kilala si Amy. She is not my sister. Kung ano-ano na naman daw ang nakikita ni Ading. Patunayan mong mali ako, sabi ni Amy Marcos, mga kababayan. Yan ang hamon ni Amy Marcos. Patunayan mo, BBM, na mali ang sinasabi niya, na adik ka. Gusto daw ni Amy, mga kababayan, na mali siya. Gusto kong mali ako. Pero hindi eh. Totoo. Totoo, mga kababayan. Gusto ni Amy, ang ibig sabihin niya ni Amy, mga kababayan, sana panaginip lang ito na hindi adik ang aking kapatid. Pero, lumalabas dito, mga kababayan, na siguradong sigurado si Amy Marcos na adik si ading niya. Ading/adik ba? Na si Bongbong Marcos. Longer travel in the same circles, political or otherwise. Wala na daw silang mga kababayan, interaction ni Amy Marcos dahil hindi na niya kilala hindi na niya kapatid. So no. No. Hindi na sila nag-uusap. For the last question, Pwede. Media, direktang katanungan. Please, itanong nyo, sir, addict ka ba o hindi? Once and for all, yes or no? Are you a drug addict o drug user? Yes or no? Direktang katanungan, mga kababayan, para kasi kung hahabain yung tanong, mga kababayan, wala. Mamimili sila doon sa tanong na mahaba, mga kababayan, at doon nila ipo-focus ang issue, ililihis nila, mga kababayan. Direktang tanong lang dapat sana. Addict ka ba o hindi? Yes or no? Kat Domingo, ABS-CBN. Abayas! Pasok! Good afternoon, Mr. President. Sir, we understand that you earlier mentioned that you do not want to dignify statements from former... Sino? You do not want to dignify Ang taas ng gusto mo, no? statements from former Ako Bicol Party List Representative Zaldico, but he came out... Anong kabulukan yan, mga kababayan, sagot na yan? Bakit hindi mo sasagutin? Entitled ang publiko, mga kababayan, na marinig ang sagot galing sa presidente dahil akusasyon yun yung pagnanakaw kay Marcos, mga kababayan. Hindi mo sasagutin, sasabihin mo, I will not dignify that with an answer, animal. At ikaw, media, maniniwala ka rin ba doon ng palusot na ganyan? Karapatan ng Pilipino, mga kababayan, ang sagot, malaman ang sagot nitong si BBM. Dahil siya ang inaakusahan. Out with a recent video claiming that you receive over 50 billion, if I'm correct, Tapos since 2022, mga kababayan, 2 billion pesos per month, ang kota, binigay na kota kay Zaldico, para kolektahin ni Zaldico, kupitin ni Zaldico, mga kababayan, at ibigay kina Tambaluslos at ni Marcos. So right from the start, grabe na, mga kababayan, ang nakawan. kickbacks. We know that you don't want to respond to this anymore, but...
assuming ka rin. Persahin mo na sumagot. The public begs for your answer. How do you actually convince the public that in this battle of he said versus you said, how do you convince the public that you are the more credible side of the story? Diyos And ko, wala nang credible. how do you respond to his allegations directly? Well, look at the quality of the statements. Alam mo, mahaba nang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Fake news. First of all, Marcos, hindi yan news. Hindi naman nagbabalita si Zaldico. That is an expose. Anyone can go online and make... Anyone can go online. Hindi yan anyone. He is Zaldico, Appropriation Committee Chairman, mga kababayan. Isa sa mga may hawak sa budget silang dalawa ni Tambaluslos. Budget na tinurakot, mga kababayan. Inorchestrate ni Zaldico at Tambaluslos at pinirmahan mo din. Ungas, ikaw ang pumirma. Kaya wag mo kaming sabihin na I will not dignify that with an answer, animal ka. all kinds of claims and say all kinds of things. Paulit-ulit. Paulit-ulit dahil hindi to ulit-ulit. Kailangan pa nga natin, mga kababayan, ng ano. Sige, Zaldico, ilahad mo lahat. Ilahad mo lahat. Baka mapatay ka pa. Gusto naming malaman. Lahat-lahat. Pati yung kay Lisa Araneta bago ka mapatay. But there's it means nothing. For it, It means nothing. Ganyan nila dinadownplay ito, mga kababayan. At naniniwala din ito mga bangag do, ng kanilang mga kasamahan. Kung meron ka talaga common sense, mga kababayan, buang lang, mga kababayan, ang naniniwala sa mga Marcos na to kung sasabihin nilang wala silang kinalaman. to mean something, umuwi siya rito. Oo, umuwi sa rito. Dahil eto na lang, hamon na naman. Hanggat ikaw ang presidente, walang maaasahan si Zaldico na patas na laban dito. Why don't you take a leave of absence muna? O step down, resign. Much better. Tapos pauuwiin natin si Zaldico. Diyan, mayroong patas na laban. Sige, ang tapang mong maghamon na umuwi ka dito dahil ikaw pa ang presidente. Binaboy nyo nga si PRRD. Ang lakas pa ng impluwensya ni PRRD at suporta sa bayan. Yan pa si Zaldico. Isang tiris lang yan ng mga kababayan ng bangag. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin niya. Eto ha, tapang-tapangan, mga kababayan. Pagkatapos ito sa 2028, yan din, the same video, ipi-play namin, tapos address na sa'yo. Eto naman ang magtatago, mga kababayan, kagaya ni Zaldico sa 2028. Nalalaman naman ng tao yan eh. Patunayan, but come home. Come home. Step down muna. Ba't ka nagtatago sa malayo? Eto, the same script, mga kababayan. I-a-address na natin sa kanya. Magtatago ito sigurado tayo. Hindi ako nagtatago eh. No, Kung meron sa ngayon. pang akusasyon sa akin, nandito ako. Dito. Sige ha, huwag kang umalis ha. Matapos mong bumaba, di ba? Siguraduhin naming mabubulok ka sa bilangguan habang buhay. Gawin niyo ang pareho. Para patas lang naman. Patas. After Udas. the statement of Malacanang that E.S. Bersamin has voluntarily filed his resignation, E.S. Bersamin also spoke to the media saying that he was asked to resign. Yan na naman. Isa na naman kalokohan nila, mga kababayan. Ang sabi nila na nag-voluntary resign daw. Pero lumalabas sa sinibak pala, mga kababayan. So, sir, first, was he asked to resign? Why did you decide to let go of both E.S. Bersamin and Secretary Pangandaman? Ito, mga kababayan, yan ang kanilang isa-sacrifice, mga kababayan, si Bersamin at saka si Pangandaman. At naniniwala tayo, kasabwat yan, mga kababayan, kasabwat yan. Ito, kung sinasabi nila, mga kababayan, na sige, malinis si Bangag, tapos si Pangandaman lang at si Bersamin ang may gawa ng kurakutan. Bakit hindi nila kinasuhan? Pinaresign lang. Walang lusot pa rin itong mga mga kababayan, galawan ng mga Bangag. And what does it say about the cabinet that E.S. and Secretary Pangandaman were dragged into this issue? Well, Si Puni, no? the question about the Chief Luke and myself, wala nag-usap na kami. We understand each other and we Luke pala, si Lucas. Lucas. decided to keep it between ourselves. There's no bad blood. There is no acrimonious feeling there. So Tapos, if ever nakurakot yun, tinanggal mo dahil yun ang nag-orchestrate. Ang sabi nila, mga kababayan, walang alam ang presidente. Yung mga tao lang niya ang nagnanakaw daw, mga kababayan. And then, bakit hindi mo kinasuhan? Nag-aantay tayo na makasuhan, mga kababayan, para pumiyak at
ilaglag si Bangag. It's fine. Si Sec Mina, because her name was dragged into the whole thing. Yan si Pangandaman, hindi yan inosente mga kababayan. Dahil lahat mga kababayan ng pagre-release ng budget, dadaan sa kanya. So you know, it makes it clear that whatever is going on, kung ano man ang mga questioning, kung ano man ang mangyayari, we want to be sure that she's not in a position where she might be suspected of influencing all that. Likewise, Bangag, likewise. Ganyan din sana ang gagawin mo. Step down. Dahil paano natin mapapanagot ang malawakang korupsyon na ito? Ikaw na nga mismo ang nagsabi na malawakan na talaga ang korupsyon. So how can we assure that hindi mo mamanipulahin mga kababayan etong investigasyon na ikaw mismo ay sabit? Delikadesa. Sana delikadesa. Gaya ng ginawa mo kay Pangandaman, yan sana ang gagawin mo. Sige, eto na lang, eto na lang. Bawiin mo later on yung mga araw na mawawala ka bilang presidente. Kung inosente ka. Ibebend natin ang law para mangyari yan. She's out of government, wala na siyang influensya. So, hindi mo masasabing inayos niya yung kaso niya. Likewise ang ginawa mo ngayon. Bakit hindi siya bumababa mga kababayan? Baka inayos ang kaso niya. Ikaw siguro ang gaayos ng kaso mo nga. Okay. Thank you very much, Mr. President. That ends our press conference this afternoon. Thank you very much. Basta thank you na mga kababayan. Clearly, pag kinausap mo lang si PRRD sa mga, nung panahon na nakausap. Eto mga kababayan, update kay Tatay Digong mga kababayan. Ito ang unang biktima ni Marcos mga kababayan. Ay, hindi pala una. Una, sina Kibuloy mga kababayan, sina Roque o ganyan. Pero ito ang ultimate na biktima ni Marcos. Dito mga kababayan, anak ni Panelo, naobserbahan na nila mga kababayan na yung si Tatay Digong, na yun palang mga kababayan, di ba napapansin nyo kung mag-speech si Tatay Digong? Minsan, lumilihis na mga kababayan sa topic, minsan iiba, tapos hindi nasasagot ng mga kababayan, diretso yung tanong. Indikasyon na pala yun mga kababayan, indikasyon na pala yun na talagang nag-deteriorate na ang well-being ni Tatay Digong Duterte. Kaya mga kababayan, ang pinupush ng kanyang ngayon, mga abogado, is unfit siya for trial. So, wag nang ipagpatuloy ang trial mga kababayan. Bigyan siya ng interim release. Dahil lumalala ito mga kababayan, lumalalalo. Tapos, ang kalusugan pa niya mga kababayan din, pumayat pa siya. Alam mong masama na yung kalagayan niya eh. So, kung nakukulangan kayo... And then, nakikita naman natin, hirap na nga siyang maglakad mga kababayan, no? Tapos, inaakay na siya. Ilang beses siyang natumba na mga kababayan. Ilang beses na. Grounds or dun sa mga security measures na ilinatag ng defense, edi i-impose nyo, hindi yung i-deny nyo lang. Meron kayong kapangyarihan, kayong ICC, na sabihin sa defense kung ano yung mga kondisyon na gusto nila for the interim release. So, dapat sabihin nila, hindi yung i-deny lang nila. Opo. Hindi yun. Ito kasi ICC, deny lang. Tapos, ang nakakainis lang mga kababayan, isa sa mga rason nila na hindi nila ginrant ang interim release mga kababayan ni Tatay Digong, ay dahil kay Sara. Si Sara ang kanilang ginawang dahilan mga kababayan dahil marami daw sinasabi kesyo, jailbreak daw si Tatay Digong. And then, posibleng hindi na daw babalik, ganyan. Marami daw mga matatalas na sinasabi si VP Inday. Ay, nakong mga bangag talaga. Hindi, ibig sabihin na, attorney, hindi po lumabas doon sa naging desisyon nila nung unang hilinga na interim release na ibinasura po ng ICC. Wala pong paliwanag doon ng ICC? Mukhang wala. Meron, pero hindi convincing mga kababayan at hindi nakabase sa hindi nakabase sa talagang kalusugan ni Tatay Digong na gusto nang ipakita ng defense mga kababayan. Hindi tinumpak nila yung kondisyon ni Pangulong Duterte. Kung hindi nila sinaalam. Parang brush aside lang nila yung kondisyon ni PRRD at sinabi basically na yung health condition ng isang accused, hindi yan, wala yan sa rules. Hindi yan isa sa mga grounds kung bakit papayagan ng interim release ang isang akusado. Pero hindi naman yun yung sinasabi ni Nicholas Kaufman eh. Ang sinasabi ni Nicholas Kaufman, dahil sa kalagayan niya, ng kalusugan niya, hindi na siya flight risk, hindi siya maaasahang
makapag-intimidate ng witness, hindi siya Hindi naman makaka-intimidate yan. commit ng mga krimen. Dahil isa pa mga kababayan, hindi siya uuwi ng Pilipinas kung mayroong interim release. Actually, bawal nga siyang magpa-interview, bawal siyang kausapin mga kababayan. Ang kaibahan, parang house arrest lang mga kababayan, ang kaibahan lang, unlimited na ang bisita niya mga kababayan. Pwede nang andun ang kanyang asawa o ang kanyang mga anak mga kababayan, mga apo. Unlimited nakasama. Pero as good as house arrest pa rin yan mga kababayan. Na inaakusahan siya. So, yun ang batayan ni Attorney Kaufman. At bukod doon sa mga pahayag, syempre, ng abogado at ng pamilya mismo sa nakikita po, mismo kayo, personally, nakikita po ninyo yung kalagayan ng Pangulo. Yung mga medical records pa ay kasama po yan sa mga magiging batayan para payagan nga po itong ang dating Pangulo na makalaya pansamantala. Tapos yung mga initial na mga taga-assess mga kababayan, bias pala. Buti naman mga kababayan sa appeals chamber, parang ginrant nila na sige, palitan ito. Dapat. Although, ang update dyan is, doon naman sa pre-trial chamber, pinag-uusapan naman yung request ni Pangulong Duterte for indefinite adjournment. Ito naman ang basihan naman nun is yung unfitness to stand trial ni Pangulong Duterte dahil nga masama na yung kalagayan ng kalusugan niya at ng pag-iisip niya. So, ang nangyayari naman doon sa pre-trial chamber ay nag-appoint ng mga panibagong medical expert itong pre-trial chamber para suriin ang kondisyon ni Pangulong Duterte. So, hindi ko alam kung paano makaka-apekto yun sa request for interim release kasi sa pre-trial chamber, ang gusto ata ng pre-trial chamber, ibang doktor ang sumuri kay Pangulong Duterte. Po. At bago ko lang ipasa kay Partner Admar, Attorney, kung sakali man na ma-deny, may natitira hubang mga legal options pa ang kampo ni FPRRD? Hindi ko lang sigurado, Jade. Hindi tayo ICC accredited lawyer, pero ang natatandaan ko is ang natatandaan ko lang noon nung ang OSG ang humaharap sa Tapos mga kababayan, kung hindi magagrant yung interim release, paano na yan mga kababayan? Yung hearing sa ICC indefinitely indefinitely. Stop muna mga kababayan. Paano na yan? Kulong na si Tatay Digong ng indefinitely din. ICC at nabasura yung appeal nila sa ICC Appellate Chamber, wala na hong remedying pinili ang OSG pagkatapos nun. So baka ito na po yung huli, pero hindi po ako nakakasigurado. Attorney, magandang umaga, si Admar po ito. Hanggang sa kasalukuyan wala pa pong desisyon ata ang Korte Suprema natin doon sa pagkwestiyon, sa pagpapadala dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Sakali man na maglabas ng desisyon ang Korte Suprema paborable sa dating Pangulo, nakikita niyo po ba na maaring may pagbabago? Like, mapapauwi ba siya? Mapipilit ba ang ICC na mapauwi siya dito sa ating bansa, Attorney? I-clarify ko lang, Admar, na ang jurisdiction ng Supreme Court ay... Hindi mapapauwi kahit pa ng Supreme Court. Although, yan mga kababayan, magagamit yan as additional evidence na illegal ang illegal ang pagkaka-aresto dito. Nasa respondents dito sa petition na to. So, ang Philippine government represented by the Executive Secretary, DOJ Secretary, at DILG Secretary at iba pa, hindi siya directed sa ICC. So, pag naglabas ng order itong Supreme Court na inuutusan yung government officials natin na pauwiin si Pangulong Duterte, hindi siya addressed sa ICC. At base dun sa mga precedents na nakita natin, hindi naman uutusan hindi rin makikinig ba kababayan ng ICC? Dahil mayroon silang sariling Korte natin kung paano nila ipapauwi si Pangulong Duterte. Bibigyan sila ng discretion kung paano nila gagawin yon. Pero ang malinaw is kailangan gawin nila ang lahat ng makakaya nila
para mapauwi si Pangulong Duterte. Kasi meron nga tayong nakitang isang kaso, 1919 pa, Villavicencio versus Lucban, decided ng Supreme Court natin. Ang sabi doon ng Supreme Court, yung kakayahan mong gumawa ng mali. In this case, yung kakayahan mong dalin si Pangulong Duterte sa ibang bansa, ipakulong siya doon nang walang suporta sa batas. May kaakibat yang obligasyon na gawin ng lahat ng makakaya mo na ibalik siya dito. Opo. And dito po sa usapin naman po ng obligasyon ng ating gobyerno. Kasi kung meron pong mga Pilipino na nahaharap sa kaso sa ibang bansa, ang naririnig natin ng mga balita, ang pagsisikap po ng gobyerno na matulungan itong ating mga kababayan to the point na makikipag-usap pa sa gobyerno doon na pwede bang akuin na lang namin yung kustodiya or dito na lang siya magsilbi sa kanyang hatol or habang siya po ay nakakulong, kumbaga. Meron bang ganito? Ito ba ay nakasaad sa ating konstitusyon or sa batas natin? At nakikita nyo po ba na sa panig po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito po ay nangyayari or kabaliktaran na yung conclusion na dito is yung nangyari na mismong gobyerno nagpadala sa kanya doon na po sa ICC, attorney? Baliktad ang nangyari dito. Imbis na pangalagaan at proteksyonan ng gobyerno ang mga adik kasi mga kababayan, mga Pilipino na ito yung utos ng konstitusyon sa gobyerno natin. Imbis na gawin nila ito, pinatapon nila doon si Pangulong Duterte na walang kasihan. So yun ang nakakalungkot. Kasi yun nga, yung iba nga dyan, adictus benedictus, na mga Pilipino convicted na sa ibang bansa pero pilit pa rin. Yun nga si Veloso mga kababayan, di ba? Ibibitay na nga sana nakauwi dito. Ginagawa ng paraan. Tapos si PRRD pilit itatapon. Ating gobyerno na wag na matuloy kunyari yung execution or dito na lang ikulong sa bansa natin. Pero ang nangyari dito kay Pangulong Duterte, imbis na tulungan, imbis na proteksyonan, pinatapon doon. Opo. Siguro, attorney, may latest ka ba tungkol sa sitwasyon ngayon ni FPRD, kung meron man, para sa kaalaman ng ating mga kababayan? Wala sa ngayon, bukod dun sa mga nakikita nating interviews, pero ang kailangan mangyari talaga is umaksyon na yung Supreme Court kasi 257... Yan mga kababayan, wala na. Mukhang full dictator na tayo mga kababayan, dahil mukhang pati ang Supreme Court hawak na mga kababayan. Days nang walang aksyon ang Supreme silent dictatorship na ito mga kababayan nangyayari. Court natin sa petitions for habeas corpus ng mga anak ni PRRD. Kung hindi nyo lang natatanong, yung habeas corpus kasi dapat mabilisang remedy yan hanggang ngayon wala pa, 1 taon na mga kababayan, no? Mag-iisang taon na. Wala pa rin resulta ang Supreme Court mga kababayan. For any form of illegal detention, dapat araw lang ang binibilang dyan, hindi buwan. Ngayon magwa8 buwan na, wala pang aksyon ng Supreme Court. Mag 1 year na. And because tahimik ang Supreme Court nang napakatagal na, marami nang nangyari na sana naiwasan. Una, sana hindi lumubha yung kalagayan ni Pangulong Duterte sa ICC kung umaksyon lang sila agad. Ang sabi mga kababayan na na unconscious na naman daw mga kababayan. No? Although dininay ni Kaufman mga kababayan, pero posible talagang nag-unconscious mga kababayan si Tatay Digong, o hindi ma-unconscious. Talagang baka natumba o na ganyan na hilo mga kababayan. Palawa, yung mga government officials na responsable sa pagkadakip niya at pagtapon sa ICC, imbis na parusahan, ginantimpalaan ng mga ginawa pang ombudsboying ang mga buwisit talaga. Plum government positions like si Torre, pensyonado. 4-star general pa rin mga kababayan kahit wala na sa pwesto. Si Ombudsman Remulla, si General Torre, naging PNP chief, si Marcos Lacanilaw na naghatid mismo kay PRRD sa ICC ngayon. LTO chief na. Pangatlo, LTO chief. Dahil tahimik ang Supreme Court, pwedeng maulit yung ginawa nila kay PRRD kay Senator Bato. So, pati si Bongo mga kababayan pinagplanuhan ng mga yawa.
Pinagplanuhan. Papanahon na talaga na umaksyon ng Supreme Court. Hanggang Attorney, ngayon, walang aksyon mga kababayan ngayon Supreme Court. Eto ang Supreme Court mga kababayan. Dapat imbestigahan din yan mga kababayan. Dahil baka mayroon ng mga bigayan dyan Di ba natatandaan nyo mga kababayan na yung issue ni Tambaluslos sa heavy luggage? Di ba? Ang sabi doon, si Tambaluslos ang maglalakad mga kababayan para kumbinsihin ang Supreme Court o kaya nga binigyan siya ng Tambaluslos ng heavy luggage. Puno ng pera mga kababayan. Di umano? Para impluwensyahan ang Supreme Court para katigan sila doon sa Okada-Okada. O ibig sabihin mga kababayan, dyan sa Supreme Court, marami ding kurakot dyan siguro. And then, isa pa ito. Ito daw, di ba ang sabi nila, sina Atong Ang daw mga kababayan, nagyabang daw na maging hanggang sa Supreme Court, kaya daw nilang controlling. Di ba yan ang sinasabi nila? Kaya ang lakas daw ng loob. So isa lang. Pati Supreme Court siguro na corrupt na mga kababayan. At yan ang delikado. Dahil once na makorrupt na talaga nila mga kababayan, makontrol na nila ang Supreme Court, wala na. Diktador mga kababayan 2.0. Ngayon, hindi man dinideklara na mayroong martial law. Pero this is a full-blown dictatorship na siguro mga kababayan. Silent dictatorship. Dahil pati Supreme Court Kaya mga Maestrado, umayos kayo. Mga Supreme Court, nananawagan kami sa iyo mga justices. Huwag kayong magpadala sa pera at panggigipit. Kung hindi man pera mga kababayan, panggigipit. Pag kayong magpadala, kayo ang Supreme Court Kung mayroon mang nanggigipit sa inyo, ibulgar ninyo. Ipaalam nyo sa publiko. Nasa gayon malaman ng taong bayan at didepensahan kayo ng taong bayan. Hindi yung, sige sunod-sunuran. Ngayon mga kababayan, yung pag delay ng resulta dyan sa habeas corpus ni Tatay Digong, naniniwala tayo na mayroong mga kamay ang mga bangag dyan mga kababayan. Kaya tinali nila ang mga kamay ng Supreme Court dyan. Ay nako. Salamat po sa inyong pong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Matalino. Sa ulitin po, mabuhay po kayo. Matalino din ito. Mabuhay po kayo, thank you. Si anak ni Panelo mga kababayan, abogado rin. Hindi basta-basta mga kababayan ang magiging abogado Dahil never ending na pagbabasa yan mga kababayan. Kahit tapos ka na, nag-aaral ka pa rin dahil mayroong mga bagong mga mga jurisprudence mga kababayan, mga kasong bagong dinesisyonan ng Korte Suprema. So anong masasabi nyo dito mga kababayan sa mga kabangagan na nangyayari na ngayon sa ating bayan? Post your comments below!